Nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Cayabyab. Makibalita tayo, hinggil ho sa buhos pa rin at preparasyon ho ng Philippine Coast Guard dito ho sa buhos ng mga pasaherong magsisiwian ngayon sa kanilang mga lalawigan. Magandang umaga, Captain. Welcome to the program. Yes, magandang umaga rin po at lahat po nakikinig sa ating programa. Opo, thank you so much po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Unang-una, Captain, no, 6 na araw na lang, Pasko na. At dagsa na rin ho itong mga pasahero sa mga terminal, maging sa mga pantalan. Kumusta ho ang deployment ng Philippine Coast Guard sa ngayon? Yes, inaasahan po natin, Sir Victor, po ang pagdagsa po ng ating mga pasahero simula po bukas hanggang January 4 po. Kaya nagbigay po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan. We will be placing po all our regional officer stations and substation nationwide into heightened alert status po para po maalalayan ng ating mga pasahero because we will be anticipating the influx of passengers ngayong holiday season. So kasama po sa pag-deploy ng ating mga tauhan, paglalagay po kasama rin ng ating mga medical teams sa lahat po ng malasakit help desk na ilalagay po sa lahat ng pantalan. Katulong po ang Philippine Ports Authority, Marina, at kasama po yung ating Philippine Coast Guard Auxiliary. So eto mga medical teams na ito ay tutugon po sa mga medical emergency assistance po ng ating mga kababayan na maari pong mangyari sa kanilang paglalakbay. And then we will also be deploying, Sir Victor, ang ating mga K9 teams. So we will be in partnership with the PPA for the conduct of the layered security po. At since we will be anticipation po yung pagpunta ng ating mga kababayan sa mga coastal beaches at mga island resorts, tayo rin po ay magsasagawa ng patrol at maglalagay po ng ating mga rescue guards and the lifeguard swimmers. And of course, napaka-importante po, Sir Victor, ang pag-i-intensify, particularly ng vessel safety inspection. So we will be conducting pre-departure inspection po sa lahat po ng barko na aalis sa bawat pantalan to ensure po na wala rin pong excess passenger na sasakay sa barko na hindi po kasama sa manifesto. Subukas po pala inaasahan ho ninyo na magisimulang magsidatingan itong mga pasahero sa mga pantalan at mga terminal. So far, matanong ko lamang, ilan ho ang inaasahan ninyong pasahero ngayong holiday season sa mga pantalan at terminal? Sir Victor, last year, we were able to cater 5 million inbound and outbound passenger. So, sa buong observance po yan ng holiday season, yung offline at biyaheng ayos na ginawa po natin. So this year, we will be anticipating the same number. And kung wala pong weather disturbance during the holiday season, may possibility po na lalaki po itong number na ikikiter po natin. So we were thinking na 5 million but probability na tataas po yan hanggang sa matapos pa itong offline hanggang January 4. Dahil nga ho, bukas dadagsain na ng mga pasahero itong mga pantalan, medyo magiging busy ho ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon po ba, magpapatupad po ba ang inyong hanay ng no-leave policy para ho sa inyong mga tauhan ngayong holiday season? Yes, kasama naman po yan, Sir Victor, sa aming trabaho. The more na holiday season, the more na may mga ganitong pagkakataon po, lahat po ng ating mga tauhan po ay naka-alert na po yan. Naka-full alert po kami. So lahat po ay wala pong, although we will be observing holiday season sa iba po yung mga administrative na mga offices, but definitely sa lahat po ng operating units po natin, doon sa mga stations, substations in regional office, lahat po yan naka-full alert status po. Captain, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Yes. Captain, ano-ano naman yung mga serbisyo ng Philippine Coast Guard sa publiko ngayong maraming nakadeploy na mga Coast Guardians? Yes, una-una po pagdating po sa safety, yung pagsasagawa po natin ng vessel safety inspection, no? So bago po umalis ang barko, sisiguraduhin po natin na lahat sila ay seaworthy to sail. At nabanggit ko nga po kayo na Ma'am Jai, we will not allow any vessel to depart any ports na meron pong excess passenger. Yan po ang strictong direktiba sa atin. And pangalawa po, in coordination of course with other law enforcement agencies, paiigtingin po natin yung seguridad, hindi lamang po sa mga pantalan,
kasama po yung mga coastal areas po natin. Kaya tayo po ay nagkakaroon din po ng information campaign sa mga coastal residences po. Kasi naniniwala po ang Philippine Coast Guard na sila po ang ating partner sa ganito mga pagkakataon po. And then, pangatlo, yung nabanggit ko po kanina, yung pag-alalay sa pamamagitan po ng paglalagay na malasakit help desk sa lahat po ng ating pantalan. And bukod po dyan, Ma'am Jai, meron din po tayong deployment ng ating mga tauhan sa lahat ng LRT, MRT. So yan po ang tutulong rin po sa pag-i-ensure ng seguridad ng ating mga biyahero. Nais rin namin malaman na Captain, kumusta naman yung mga pamamahagi ng ayuda sa ating mga mangingisda doon sa West Philippine Sea? May mga susunod pa ba na aktibidad na katulad nito? Yes, definitely po, Ma'am Joy. Patuloy po ang ating programa. Yan ay programa naman po ng ating Pangulo. So, continue naman po ang ating presence dyan at pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya. Okay, thank you so much, Captain. That's all on my end. Bobo Victor, anything to add? Captain, baka panghuli na lamang, no? Baka meron ho kayong paalala sa mga pasahero ho na magtutungo sa mga terminal at pantalan ngayong holiday season. Go ahead po, Captain. Maraming salamat po, Sir Victor. So, ang amin lang pong constant reminder sa ating mga kababayan na uuwi po sa kanilang mga probinsya at gagamit po ng mga sasakyang pandagat. Unang-una ay bumili po tayo ng maaga ng ating ticket. Pumunta rin po tayo ng maaga sa pantalan. So, Sir Victor, we advise them, lalo na sa mga major ports, for example, yung Batangas, na nag-cater po ng iba't ibang pasahero papunta sa iba't ibang area, at least 3 hours po. Kasi definitely, they will be undergoing layered security na ginagawa po ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. And then, wag po tayo magdadala na anumang prohibited items katulad po ng mga flammable at explosives para maiwasan po ang pagkaantala sa ating mga biyahe. At sa mga gagamit naman po ng mga motor bankas or motorboats, ay palagi po tayong sumunod, particularly sa pagsusuot po ng mga life jacket at sa mga mag-i-engage po doon sa mga coastal beaches at any water activities, ay wag po tayong lalangoy, no, or mag-engage into that activities kung tayo po ay nakainom ng alak para maiwasan po ang anumang insidente. Maraming salamat po, Sir Victor. With that, Captain, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa mga tagapakinig at mga manonood ng Bombo Radyo. Magandang umaga, Captain. Magandang umaga po at maraming salamat po. Mga kabombot ka, Sir Nason, nakapanim natin walang iba ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Cayabyab. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.